po sa bawat isa po at sa mga families. Micro. Learning po. Bago po tayo manalangin, basahin ko po ang aking main verse. The 2 Corinthians po ngayon po. In 2 Corinthians 5:17, NSB, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. And sa Tagalog version, ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Bago po tayo magpatuloy sa katuruan ngayong hapon po na ito, let's bow our head and manalangin po tayo. Glorify to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Panginoon, salamat po, Lord God, sa hapon po na ito na ipinagkaloob po sa amin. Lord, thank you po sa patuloy na pagpapala sa aming mga buhay. Lord, bago po ako lumapit sa iyong paanan, I'm here, O Lord. Nagpapakumbaba, O Lord. Humihingi, O Lord God, ang kapatawaran in all of my sins, O Lord, that I have done. And Lord, anoint my lips, O Lord, na siyang gagamitin ngayon, O Lord, ang aking buhay na maghayag ng iyong kapangyarihan at buhay na salita. O Lord, give me, O Lord, the knowledge and wisdom, O Lord, upang sa ganun, O Lord God, ang tanging pangalan lamang, O Lord, ang siyang magtaas po sa kapatid. At siyang magdingin sa ating maligay. And Lord, I ask, O Lord, na ang ating mga kapatid, O Lord, na nandito, O Lord God, sa lugar ito, O Lord, give them, O Lord, the knowledge and wisdom din po, O Lord. And ang tengang hanggang makinig, O Lord, at ang pusong talisay, O Lord, upang sa ganoon, O Lord, maintindihan po nila ang bawat salita, O Lord, na ibababa ngayon, Lord, I ask all of this in Jesus' name. Amen. Amen. Katuruan ko po ang hapon na ito, and my theme is Transformation and Identity in Christ. Sa mundong ito, sa mundong ating ginagalawan, maraming tao ang naghahanap ng kumpleto, magbabago, mapapisikal man ito, emotional, and spiritual. At ang tanging nag-o-offer nito ay matatagpuan lamang at subukan natin ito kay Kristo dahil siya ang ating Diyos. Handa na tayong baguhin. At sa main verse ko nga, 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold, the new has come. Yun nga, tayo ay nagbabagong buhay na. Ang mga mali nating gawain ay hindi na natin ito babalikan. Kasi, nung nag-resurrect si Jesus, ay binigyan niya tayo ng bagong buhay, pag-asa, and salvation. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, hindi natin ito makakamtan. And yung sa Tagalog, ang sinumang na kay Kristo na ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. At kapag tayo ay nakipag-isa kay Kristo, union of Christ, andun na yung bago na tayong nilalang at andun na yung pagkakaisa natin sa Kanya na spiritual at kinikilala natin siya na ating Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Sabi ni Apostol Pablo ay sabi ni Apostol Pablo is writing to the Corinthian church explaining the ministry of reconciliation. Reconciliation, pagkasundo sa bagong buhay at sa relasyon natin sa ating Diyos.
ito ay pagbabagong buhay. Iwanan mo mga masasama nating nagawa sa nakaraan. It reads in the text, if anyone is in Christ, ito yung pangako ng Diyos, na ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang nanatili sa Kanya, sa Kanyang mga kautusan, ay hindi niya bibiguin sa Kanyang pangako. Sa Heart of the Bible, John 3:16, mababasa,